Dalawang mahigit magnitude 5 na itala sa baybayin ng Caguay, Surigao del Sur. At halos buong bansa makakaranas pa rin ng maalinsangan at pwede na panahon, maliban lamang sa bahagi ng Mindanao, sa Southern Mindanao na makakaranas pa rin ng ilang kalat-kalat na pag-ulan dulot ng equatorial trough na bahagyan ng kumukonti. At inaasahang pagbabaha dyan sa Agusan, sa ilang bahagi ng Caraga, Davao Region at Compostela Valley, inaasahan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling araw ng February 29, 2024. Ang oras sa ating voice from ngayong umaga ay alas 10:18 na ng umaga. O dahil huling araw na po ng February, which is wala po tayong 30, kung para lang sa inyong kaalaman, at bukas ay March 1 na po, ibig sabihin lamang ay tama na naman ang ating analysis na wala tayong aasahan na bagyo na mabubuo ngayong February 2024. Nagmalayo sa forecast ni Pag-asa na hanggang isa na posibleng bagyo o low pressure area o active low pressure area na mabubuo. Pero sa aking analysis, talagang napakalabo na magkaroon man lang ng isang active low pressure area. Typically, trough lamang. At dahil sa nangyari nga po ay malalaman natin bukas sa aking next report ang kung may mabubuo pa ba na kahit isang posibleng bagyo o hindi dahil sa magiging pagpasok na ating dry season bukas po yan o sa makalawa, depende. Mag-update na lamang ako simula bukas sa unang araw ng March. Samantala, sa ating lagay ng panahon ngayong araw ay nanatiling fair weather po tayo maaraw ha, at inaasahang medyo dry na naman ang aasahan nating weather systems ngayon. Typically, ang weather systems lamang na umiiral yung equatorial trough ay nagpapaulan lamang dyan sa bahagi pa rin ng Mindanao, especially ng mga taga-Agusan, Surigao, at dyan sa may bandang Davao Region area. So, expected nga po, at nireport ko na po yan, na hindi maiwasan ang mga biglaang pagbaha dahil sa nagkaroon nga ng moderate to heavy rain showers kahapon. Sa ating current condition, sa forecast po gloomy, klaro, a few clouds dito sa amin, sa Caloocan. So, inaasahan niya sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Northern at Central Luzon. At despite na merong namumuo pa rin o merong umiiral pa rin na manipis na northeasterlies, hindi na ito kasing lamig ng gaya nung December at last month of January. Dahil gaya nga po ng ating sinasabi, ay nagsisimula na ang transitioning into dry season. Kaya yung lamig, medyo nararamdaman na lang natin sa gabi at madaling araw. At despite nag-gloomy ngayong umaga, asahan po maaraw po. So, wag po masyado magbibilag. Maabot pa rin at sumisipa pa rin sa pinakamataas na 600 plus to 700 ang ating watts per m squared o yung voltahe. Pagdating naman sa UV index ay umaabot pa rin ng hanggang 9 to 11 ang ating UV index. So, huwag po munang magbibilad sa tinding sikat ng araw. So, lowest temperature na itala na weather station kaninang 6:34 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 24 degrees Celsius. So, malamig pa rin ha. Itong kaninang madaling araw hanggang kaninang 6:34 nga po. So, malamig pa rin itong may tuturing at ramdam pa rin natin ang ating amihan. Kaya lang sa gabi at madaling araw na. Pagsapit naman ng pinakamainit na temperatura na itala namin sa Caloocan, kahapon ito ng magtatanghaling tapat at 11:58 AM. Nakapagtala kami ng highest na 33.2 degrees Celsius, almost stationary since nakaraang araw. Ibig sabihin lamang yan ay manatiling mababa ang aming heat index sa Caloocan at 37.9 degrees Celsius lamang. Pero kung sisilipin natin sa weather station si Pag-asa, ganun din. Wala ring umaabot sa danger level ang kanilang init pandama so far. At mula sa kahapon, February 28, sa records ni Pag-asa, ay pinakamataas lamang sa line of 3, probably ang bandang Cotabato na nasa at least 39 degrees Celsius, ang highest heat index na nakikita ko dito sa record. At yun lamang ang pinakamalaki sa may bandang Cotabato at sila rin ang may pinakamataas na temperatura in past 24 hours.
At kung titingnan natin sa PAC streams, ay nasa 34.6 degrees Celsius po ang naitalang highest temperature ng mga taga Cotabato. Despite na inuulan po sila dyan, kahapon pa. At sa lowest temperature naman sa Baguio City ay napakamalamig pa rin sa kanila at 13.6 degrees Celsius na pinakamalamig pa rin sa bansa. Siyempre, disregard na po si Benguet. Dahil asahan na natin mas mababa yan, na nasa around 12 o 11 degrees Celsius. Sa Inulan naman, ang Davao ay umulan sa kanila ng at least hanggang 22 mm ang total rainfall. So, malamang kung hindi man sa may bandang Davao City, malamang dyan sa may bandang Agusan del Sur o Agusan del Norte, nakakaranas sila ng mas malakas na mga pag-uran hanggang dyan sa may bahagi ng General Santos kung hindi tayo nagkakamali. So far, wala kaming naitalang pag-ulan sa Caloocan. At nitong huli lamang kaming inulan by nitong noong February 25, 2024 lamang kami inulan ng napakahina at 2.1 mm lamang. And the rest, natapos na po ang month of February, talagang wala kaming naranasang pag-ulan dito sa Caloocan. Ibig sabihin lamang po, yung ating analysis since last year pa, na magkakaroon tayo ng napakababang rainfall average ay nangyari na nga po at hindi po tayo nagkakamali ng ating analysis. Southside humidity ay nasa 61% po. So, pa-dryer na naman tayo at bumababa ng 6% since last hour. So, magiging dry at very tuyot po ang halos magiging paligid na naman natin ayon sa aking weather station sa Caloocan. So, expected sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Bahagyang bumababa po ang ating barometric pressure at 1,014 hectopascal so far and steady ito since last hour. So far, sa ating volcanic thermal alert status, nakamoderate daw si Taal Volcano. So medyo silip-silipin muna natin. So far, at moderate at 20 megawatts po ang nakikitaan kay Taal Volcano at nakikitang magkita pa rin sa pinakabungangan nito ang medyo magmatic intrusion. Sa ating CIMS o yung sa MODIS thermal satellite imagery, makikita natin yung pagbabaga ng bunganga nito at mataas ang confidence at 85% ayon yan sa MODIS data. Ibig sabihin lamang ay nakitaan ng medyo pag-aangat ng bahagya sa pinakamagma, sa pinakabunganga at pamamaga ng bunganga ng Taal Volcano. So expected ay may mga SO2 emissions na malalawak ang ibinubuga. However, kung sisilipin natin sa synopsis, mula sa data feed ni PBOX, para ngayong araw, pero recorded dito kahapon, ay wala namang naitala na volcanic earthquakes according dito sa report. And so far, ay nakapagtala at huling record pa rin na ay walang nagbago. So, wala tayong magiging comment dito, mga folks. Walang latest update itong si PBOX para kahapon. So, ano nangyari? Kung sisilipin naman natin ang live CCTV camera, hopefully, at active itong si Katemi, which is inalaw tayong gamitin ng kanyang live CCTV snapshots o live CCTV, rather, makikita natin yung pinaka tapat na kung saan makikita natin ang tuloy-tuloy na SO2 emission. So, ano nangyari, PBOX? Bakit walang measurement? At makikita natin sa live CCTV dito kung saan ang area na kung saan si Taal Volcano nakapwesto. Ayan. Nandyan po si Taal. At makikita natin yung kaulapan na yan, probably ay usok o binubuga ni Taal Volcano. So, medyo silip-silipin naman natin. Ano nangyari sa mga tauhan natin dyan? Sukatin naman natin dahil baka malawak-lawak na yung binubuga na SO2 na yan. Sa mga taga-Batangas o mga kabatang natin dyan, medyo pakipansinin na lamang po itong si Taal kung nagbubuga ba ng malawakang SO2. Bagamat walang naging pagyanig, ayon kay PBOX, mukhang mayroon naman itong binubuga ng malawakang SO2 emission. So update na lamang tayo dyan just in case magkaroon ng latest update si PBOX. Samantala, nagkaroon ng current conditions ang aking webpage para sa mas madaling earthquake monitoring. So, silipin natin na may na-detect daw na magnitude 5 at meron nga po, dalawa po ito at na-detect din ng aking seismometer. Hindi nga lang masyadong high frequency kaya hindi nag-alert o nag-alarm ang aking seismometer dito sa Caloocan. Pero nakitaan ito ng seismic activity, ayan, mga alas 8 po yan. Kung titingnan natin sa data feed ni PBOX, kanina yan, nagsimula yan mga 8:10 AM
At sumunod ang aftershock niya at 8:23 AM. Una, magnitude 5.3. 5.3 ito. At sumunod naman ay ang magnitude 5.4 diyan sa may bandang off coast ng Baybayin, southeast ng Caguet, Surigao del Sur. Ayan po yung pinaka-exact epicenter niya. Malayo-layo naman so far yung pinaka-epicenter niya. At nagkaroon ng mga sunod-sunod na aftershocks po yan. At makikita ninyo dito sa chart ay puro sa Caguet, Surigao del Sur na po yan. So kung bibilangin natin mula kanina sa unang pagyanig niya ng 8:10 AM, ang aftershock na sumunod sa kanya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mga 9 po. 10 pala, yun, mayroon pang isa, 10. So, mga 10 mga sunod-sunod na aftershock. So, sa mga kababayan natin sa Surigao, ay listo lang po at dahil alam naman natin na talagang yanigin po ang area na yan mga folks. Lumalabas, ika-12 earthquakes na po yan sa bansa na magnitude 5 pataas ha. Kung sisilipin natin sa ating historical earthquakes for the month of February. Ayan, para alam nyo kung paano gamitin. Pinapakita ko ng mas malapitan at mas detalye. Ayan po, kung titingnan natin, ika-12 earthquakes na po yan. Yang naganap sa may Caguet, Surigao del Sur. Pang 12 na po na magnitude 5.0 na naitala natin sa buong bansa nitong buong February. So lalabas po ay makaka-12 tayo na magnitude 5.0. Mukhang kung i-compare natin ng January, titingnan natin kung ilan yung magnitude 5 dito. Ayan. Mas konti yung magnitude 5.0 pataas. Pero nakapagtala ng isang magnitude 6 pataas po na malakas na paglindol. Ito nga po ay sa may bandang Balut Island, Sarangani. Nagkaroon ng isang magnitude 6, magnitude 6.7. Ayan. Magnitude 6.7. Supposed to be magnitude 7 yan eh. Dinegrade lang po ni P-Box kaya naging magnitude 6.7 na lamang. So, nung January, isa po dito, magnitude 6.7 at 4 lamang na magnitude 5.0 ang naitala. Pero nitong month of February ay marami-rami po na naitala tayong magnitude 5. Naka-12 po tayo na magnitude 5.0 mahigit, which is ito nga po huli sa may bandang Caguet, Surigao del Sur. Sa total na historical earthquakes natin for the month of February, pero madadagdagan pa yan hanggat hindi umabot ng alas 12 bukas ng madaling araw, pwede pang madagdagan yan. Sa ngayon, mayroon tayong total of 1,043 earthquakes, mga folks. Madadagdagan pa yan ha. Kung ikukumpara natin last January, medyo mas marami pa nung last month. Nasa 1,362 po ang total earthquakes noong January. Ngayong February, nasa 1,043 lamang ang naitala natin na paglindol sa buong bansa na po yan ha. Yan ay magnitude 2.0 pataas po yan. Hindi ko po isinasama dito ang magnitude 1.0 dahil may kukonsider natin na tahimik na lindol lamang yan na maituturing. So mukhang mas konti ngayong month of February. Kaya lang, mas marami naman yung naitala nating magnitude 5.0 pataas, which is nakaka-12 po tayo. Last month ay 4 lamang ang naitala natin ng magnitude 5.0. Pero may naitala naman ng mas malakas na humigit sa magnitude 6.0. Ngayong buwan mukhang wala tayong naitala na magnitude 6.0 pataas. Samantala sa ating ginagamit na real-time o near real-time satellite imagery mula sa data feed, syempre, of course, by Japan Meteorological Agency, mula sa kanilang direct satellite ng Himawari 8 at 9. Makikita natin sa ating heavy rain potential ay halos naging moderate na lamang ang typical na magiging pag-ulan dito sa may bandang Davao Region. Kabilang na Agusan del Sur at nabanggit ko na nga po kahapon ang the rest ng bahagi ng southern part ng Sorsogen at bandang Cotabato and the rest ng Compostela Valley at halos buong bahagi ng Caraga. Medyo ingat na lamang mga folks dahil bukod sa nililindol kayo dyan, ay nakakaranas din kayo ng mga ilang pagkalat-kalat na pag-ulan. Pero ngayon, mukhang hanggang moderate rain showers ang nakikitaan natin dito so far na magiging pag-ulan.
pero within 48 to 50 hour period ay posible pa rin kayong ulanin ng malakas dahil yung surface trough near equatorial trough nag-expand po dito na halos sa almost nagiging intertropical convergence zone po mga folks. Yung mga clusters na yung mga kaulapan na yan na kumikilos pa kanluran na posibleng maglapit na naman yan sa bahagi ng Davao Region, Surigao, and the rest ng dyan sa may bandang Sorsogon area. So mula dyan sa bahagi ng Mindanao, ingat po sa potential ng mga pagbaha pa rin just in case na buhusan kayo ng bigla ang malakas na ulan. Pero kung sisilipin natin sa Mahawari 8, makikita natin ay mga medyo numipis yung level ng mga pag-ulan dyan sa may bandang Davao Region. Pero hindi pa rin maiwasan ang mga ilang light to moderate showers ng buong Southern Mindanao area. So hindi na natin isa-isahin yan kung alin dyan sa buong Southern Mindanao at kung bibilugin natin ay sakop po ang Sorsogon area, Davao Region at Caraga area. Siyempre, damay na rin ang buong bahagi dyan sa may bandang Agusan del Norte, Agusan del Sur, and the rest ng Surigao. Pero dito naman sa bahagi ng Barm ay magiging maulap din, pero maalinsangan po ang iiral sa atin, kabilang na ang Cotabato, dyan sa may parting Sorsogon na, at ilang bahagi ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Iligan hanggang Butuan City. Huwag pong masyadong magbili sa tinding sikat ng araw at pagsapit naman ng hapon ay naka-isolated daw na mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagkidnap at pagkulog. So ingat na lamang mga folks, and the rest ng Zamboanga Peninsula, so far fair weather naman at asahan din ang maalinsangang panahon. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically mga light to moderate showers ang mas madalas typically sa hapon yan at sa gabi o madaling araw. Samantala sa bahagi naman ng Visayas, pataas na yan ang Southern Luzon, magiging maulap lamang. Medyo gloomy po tayo dyan sa may bandang southern part ng Visayas, kabilang na ang Negros Region, Cebu, Bohol at southern part ng Leyte. Makikita naman natin ang makakapal na kaulapan na yan. Pero kung sisilipin natin ang infrared dust ay manipis lamang ito. So typically magkaroon man ng mga isolated rain showers, mga ilang light to moderate showers lamang, lalo na sa hapon o sa gabi mga folks. So magdala pa rin kayo ng pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi sa mga gaganaping isolated rain showers at naka-forecast kasi dyan na at least 30 to 40% chance ng mga pag-ulan. At wala naman tayong nakikita na mas mabigat-bigat na kaulapan sa buong bahagi ng Visayas hanggang Southern Luzon. So typically mga maninipis lamang ang kaulapan, mga partly cloudy ang madalas nating iiral. Para sa makakaintindi, ano bang significance ng infrared ARM na to? Ito yung mas madali nating nalalaman kasi para sa mga weather vloggers natin dyan na hindi nila ipapaliwanag yung mga significance ng meaning ng mga satellite imageries na to. Iba-iba kulay niyan, di ba? So, para malaman kung mataas ang volume ng mga kaulapan at posibleng magdadala ng mga heavy rain showers, dito lamang sa infrared ARM, malalaman natin kung makapal ito at may dalang water vapor. At significance para makita ninyo, malalaman ninyo dito yung air mass na tinatawag. Yung air mass, yan ay most useful yan kapag gusto mong malaman na kung malakas ba ang magiging pag-ulan sa isang area. At makikita natin dito, wala namang masyadong makapal na air mass. Dito lamang sa may bandang Davao Region nga po at ilang bahagi ng Cotabato at Agusan del Sur. So malinaw lamang dito sa air mass, dito mas makakaranas sila ng ilang light to moderate showers. Yung mga puti na ito, yan yung mga nagdudulot po ng mga ilang mga heavy rain showers. Kasi pagka satellite imagery infrared, halimbawa na lang, ang ginagamit natin kay Pag-asa, hindi natin masignify kung heavy rain showers ba ito o hindi. Hindi natin ma-determine kasi halos klaro lamang at kakaunti lamang ang kaulapan. Pero gamit ang ating ARM, mas nalalaman natin kung mga gaano ba kalakas ang magiging pag-ulan nito. So, typically hanggang moderate rain showers ang nakikita natin. So, yan po ang mga significant meaning niyan. Balikan nyo na lamang po yung mga nakarang video ko dahil pinaliwanag ko na rin yung mga meaning ng mga iba't ibang klaseng satellite imagery. So, importante po na may mga iba't iba tayong satellite imagery na ginagamit, hindi lang sa iisa lamang na plot ng satellite imagery. Kasi may mga details ng water vapor hindi masyado nakikita ng ordinary na infrared. Gaya na lamang ito. Ito yung basic na infrared mula kay Pag-asa. Malinaw naman siya, pero yung significant na volume o kapal ng ulap, hindi natin masyado nalalaman. So, gamit ang mga iba't ibang mga significant colors ng mga satellite imagery, mas nalalaman natin. Gaya na lamang dito, ayan may mga hanggang moderate rain showers na nakikita. Yung air mass, mataas po yan. So, kung sisilipin mo yung volume niyan, probably mga 30 to around 30 to 40 plus
na milimetro ang magiging pagbuhos ng ulan. Sa mga forecast kasi, makikita medyo mataas, pero hindi naman kasi madalas nangyayari in real time. So, para mas sigurado kayo in real time, ay gagamit tayo ng real-time satellite imagery na may mga significant colors. Yan po ang useful niyan. So, makikita natin, dyan sa bahagi ng Davao Region, sa may katimugang bahagi ng Mindanao, ay makakaranas kayo ng mga ilang moderate rain showers. So, magdala po ng mga pananggalang at iwas po sa potensyal na pagbaha mga folks, ha? At kung babalikan naman natin ang iba't ibang bahagi ng Visayas at Southern Luzon nga po, magiging partly cloudy lamang ang mas madalas and mostly cloudy at times sa hapon. Pero isolated lamang at forecasted lamang na mababa. Nasa 20 to 25% chance sa pag-ulan mula dyan sa bahagi ng Masbate, Marinduque, at ilang portions ng Bicol region. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan, panandalian lamang yan at typically light rain showers lamang. Malabo ang magiging pag-ulan ngayong araw sa bahagi ng Mimaropa, pero magiging partly to mostly cloudy po ang ating magiging maghapon mga folks. Pagkaroon man ng mga light rain showers, mga epekto lamang yan ng naipong water vapor dahil sa tinding alinsangan sa bahagi ng yan. So wag pong masyadong mag-dehydrate, kabilang na ang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila na despite na magiging overcast and gloomy tayo, may mga partly cloudy, asahan din ang mga isolated rain showers. Lalo na ng mga taga Quezon Province, ha? So damay-damay na, maging sa Baler Aurora, Kasiguran at ilang portions ng Isabela. Pero pagdating sa kanluran ng Luzon, well, wala na tayong masasabi pa dahil tuloy-tuloy pa rin ang matias na drought index sa area na yan mula Ilocos Norte, La Union, Pangasinan at Zambales. So asahan na natin na tuloy-tuloy ang pagtuyot, kaya gawa na ng paraan masupplyan po ng tubig mga folks. Sa traffic hazards outlook naman for possible climate prediction mula sa NOAA, makikita natin sa unang linggo hanggang ikalawang linggo ng Marso ay mananatiling napaka-below average po ang magiging pag-ulan po natin. So mga 50, less 50 o above 50%. At may pagkakataong posible pang umabot ng 65 to at least less 80% na magiging mababa ang average rainfall natin. So halos buong Marso po, ayan o, pagdating po ng second week to third week ng March, ay according dito, ay mukhang mas magiging tuyot po tayo sa halos buong bansa na mga folks. So wala tayong nakikitaan na mga pag-ulan, depende na lamang kung bigla itong magbago pagpasok ng Marso. So abang-abangan na lamang natin mga folks. Pero ang malinaw dito ay asahan natin na mas way below normal po ang magiging pag-ulan natin. Epekto na rin po ng rumaragasang El Nino despite na nagde-descend na po ang mga ito. At nakikita natin sa ating West Pacific Basin Experimental mula rin sa CMMS at NOAA na wala tayong inaasahan na may pamumuno anumang active low pressure area bagamat nagkaroon ng low data na nagpi-feedback sa probability. So baka nagkakaroon ng maintenance si NOAA at CMMS para sa kanilang mga satellite feed. So tingnan na lamang ninyo mga folks sa mga susunod na oras at o nitong within 24 hours. Samantala sa ating global spectral model na natili pa rin ang manipis na northeasterlies natin pero umiiral na ang malakas na easterlies. Unti-unti na pong nagse-set in ang malakas na northeasterlies na easterlies rather. So pagpasok ng Marso, asahan na natin ang unti-unting mga tag-init na po at sunod-sunod na po yan ha. Ay according dito sa ating global spectral model. So wala tayong expected na low pressure area. At magre-report na po ako sa magiging forecast na possible tropical cyclone development siguro mga bukas na po yan na unang araw ng March para mas maganda. And so far sa ating mean winds, kung sakaling merong vertical low, silipin natin mula sa convergence. Baka sakaling meron tayong namamataan. Well, malayo-layo naman ito at despite na mataas 22 km per hour, nasa may bandang Caroline o Marshall Islands pa ito. Pero mababa ang low aloft, yung upward low aloft niya sa ngayon. Pero tingnan natin dahil umiiral pa rin ang mainit nating hangin silanganan na nagpapaulan din sa bahagi ng Mindanao area. Pero mababa pa sa ngayon ang potential na invest. So wala tayong magiging komento dyan, maging sa mga forecast ng computer models despite na nagkakaroon ng mga equatorial trough dito sa may katimugang bahagi ng Mindanao. So asahan po ng mga trough rain showers ang medyo iiral dyan sa may bandang Southern Mindanao.
Sa lagay naman ng panahon sa outer space natin, syempre, sa space weather observation, since wala naman tayo kasing nababantay na anumang low pressure area, kaya nire-report na rin natin ang lagay ng panahon sa labas ng ating planeta. At makikita natin in 3-day forecast mula sa NOAA, ang KP index niya supposed to be, wala namang minor o G1 geomagnetic storms na nakikitaan tayo hanggang March 2, 2024. Pero kung sisilipin natin sa ating real-time NOAA K index hanggang March 3, 2024 ay maaring magkaroon tayo ng active o unsettled na KP index na magsisimula na naman ng 3.67. So mga March 3 po yan. Mga bandang March 3 po, 2024. So mga nitong darating na linggo. So this coming Sunday ay magkakaroon tayo ng posible na unsettled or to active KP index. Maglalaro yan sa 3.67 KP index. So depende yan, pwede pang mas tumaas yan, antabayan na lang lamang mga folks. Yun ang ating naging forecast natin na possible geomagnetic field. Pero sa ating radio blackout forecast, according dito sa ating webpage ay yung possible operational minor to moderate radio blackouts ay typically mga M-class category lamang ang madalas. At maglalaro sa 50% o 50% chance na magkakaroon ng mas mataas na regional. At naayos ko na rin po unti-unti ng magandang aking webpage at mas detalye niyo na po makita yung categories ng possible na radio blackout at yung solar X-ray flux natin. At madali na ninyo makikita yan. Kung gusto niyo ng mas detalye, i-click nyo lamang itong nasa link na ito para sa gustong makita ang pinaka-detalye. Ayan, mas maganda po siya, di ba? At mas detalye at nakikita ng agad, napipinpoint kagad yung pinaka-highest regional. Nagkaroon tayo ng record na minor radio blackout kaninang 2:49 AM ng madaling araw. Oras natin yan sa Pilipinas. Yung mga oras nito, naka-adjust na po sa Philippine time. So, hindi na tayo mahihirapan. Nagkaroon ng M1.49 at minor radio blackout of long and short sa DOS 18 na parehong halos 1.5 din na minor radio blackout. So, typically, mga sa loob ng 3 araw, asahan din natin yung mga ganyang M category. Mga M categories lamang ang posibleng mananatiling maglalaro. So, mga hanggang R1 lamang ang expected natin na magiging radio blackout forecast. Ganon din sa solar proton flux, although kalmado ito, makikita nyo rin yung pinaka-full details niyan. Dahil sa ina-update ko time to time ang aking webpage at makikita natin kalmado naman ang solar proton flux. Ito naman yung para sa context, ano ba yung solar proton flux at kahiba nito sa solar sa X-ray flux. Yung solar proton flux, ito yung dumidila na lumalabas sa gilid ng araw. Siyempre, may coronal mass, di ba? Yung lumiliwanag. Yung solar X-ray flux. Yung photon flux naman, yung malawak, yung lumalabas-lagas na ganyan, yung prominence ng araw. Yung lawak niyan, yun yung binabasihan dyan na solar photon flux. Para maintindihan nyo po ang kaibahan yan, Since wala naman masyado na ibinubuga itong si Haring Araw na mga solar photon flux o malakas na protons niya sa pinaka-prominence ay kalmado naman ito so far. So in past 7 days, 3 days to 7 days, wala naman tayong namataan na pagtaas nito. Ito, ikakalibrate ko pa ng maayos ito. Medyo hindi pa to calibrate. Gusto ko kasi at least mas accurate po ang yung fine detail niya. So medyo ayusin pa natin yan, although pareho naman siya napasok sa kalmadong state ng solar photon flux. Ibig sabihin, walang inilalabas na malakas na solar prominence ang Haring Araw. Medyo aktibo lamang yung kanyang X-ray flux o yung solar radiation nga po niya, which is mas agresibo compared sa solar photon flux. So yun po yung context niya para sa mas maintindihan ng mga Pilipino kasi marami kasing mga halos nagtatalo-talo na tungkol dyan. Ano ba yung pinagkaibahan yan mga folks at bakit kailangan natin itong bantayan? Dahil malakas po ang magiging epekto nito sa ating mga telekomunikasyon, lalo na gumagamit tayo mostly na ng mga wireless communication system. Maging ng mga aeronautics natin, gumagamit na po ng wireless telecommunication and satellite feed. Kaya kapag nagkaroon ng mga X-ray solar events, malaking problema po yan sa atin sa Earth.
At narito naman ating 3D weather forecast para sa huling araw ng February 29, 2024. Dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa uling araw ng February 29, 2024. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman po sa ating website at www.pimoweda.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman na hindi pa natin nababanggit ngayong umaga. Pag sa mga active na pumapasok ng mga lindol o solar events, madali agad ninyong nalalaman yan sa unang bungad pa lamang sa ating website. At mula sa aking mga balita na Caloocan, para sa mga taga-Caloocan na gustong malaman ang eksaktong lagay ng panahon, probably, at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.